Si Corporal Evan Albright ng US Marine dumating sa Middle East kung saan siya madidestino. Sinundo ito ni Corporal Hansen na ipinagtataka niyang walang humvee sa pagsundo. Sinabi ng Corporal na hindi sila makikipagdigma, kailangan nilang maging simple lang upang hindi makatawag pansin sa mga lokal. Pagdating sa embahada madalas may nagpoprotesta sa labas para palayasin ang mga Amerikano. Pero may mga nakabantay roon ng local Royal Guard sa paligid ng embahada. Pinamunuan ito ni Muhammad na mapagkakatiwalaan nila sa lahat ng bagay. Protektado man ang embahada, ngunit nanganganib pa din ito anumang oras mula sa mga kaaway pero ayon sa Corporal magmula nang dumating ang ambasador na bawasan na ang kaguluhan. Pagdating sa loob ipinakilala si Albright sa lahat ng makakasama niyang Marines. Ang nagngangalang Stamper medyo mainit ang dugo kay Albright kaya pinakita na lang ng magiging partner niya ang kanilang kwarto ni Lopez. Maya-maya pa sinundo siya ni Hansen para ipakilala sa kanilang superior na si Sergeant Donnie Rains. May hawak na itong files kay Albright kaya marami na itong alam sa Corporal bago pa man dumating sa kanila at nakitaan siya ng kagalingan. Gayunpaman, hindi ipinagmamayabang ng Corporal ang kanyang kakayahan, isa lang siyang Marines na nagsilbi para sa kanyang bansa. Sa panibagong araw, naiiba ang suot ni Albright habang iniikot sa buong pasilidad ng embahada upang malaman niya ang mga pasikot-sikot. Nakilala niya roon si Kraus ang Regional Security Officer na nagtatrabaho sa Federal Department sa ilalim ng Ambassador. Ipinakilala din sa kanya si Olivia ang Digital Security Director na may hawak ng buong sistema sa embahada, pero may alam na din ito kay Albert mula sa mga records niya ngunit masyado itong pakipot. Sumunod ipinakilala si Albright sa ambassador na si Cahill. Ang dahilan kung bakit hindi siya naka-uniform ay para maging alalay ng ambassador habang nagbabasa ng istorya para sa mga batang bisita. Magmula noon umiikot na ang buhay ni Albright sa pagbabantay sa seguridad ng embahada, katuwang ng ambassador sa gawain nito at iba pang mga bagay kagaya ng pagsasanay sa pakikipaglaban kung saan nagkainitin pa sila ni Tamper na muntikan ang nagpangabutan. Sa mga sumunod na araw, sinanay ng sergeant ang mga Marines sa posibleng mangyari sa pag-atake sa embahada upang iligtas ang ambassador. Nang magsimula ang demonstrasyon masyadong mainitan si Albright na nagmamadali na matapos ang pagligtas. Madaling narating niya ang kinaroroonan ng sergeant bilang bihag at ginamit ang husay sa pagbaril. Subalit sa pagmamadali may nakaligtaan pala sila kung saan sa totoong laban posibleng ikamamatay nilang lahat. Dahil dito dismayado ang lahat sa resulta ng pagsasanay, ipinaiwan si Albright ng sarhento para pagsabihan sa ginawang walang ingat na kailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga kasama. Kalaunan sa rooftop, habang nagbabantay may napansin si Albright kaya hiniram niya ang teleskopyo at nakita nito ang kahinahinalang tao na may dalang kamera. Sinabi niyang nakita na niya ito pagdating ngunit iniisip ng lahat isa lang itong mamamahayag at binaliwala ang mga babala ng Corporal. Gumawa siya ng sariling pagsasaliksik sa nakitang tao kung saan positibong kabilang ito sa most wanted terrorist. Direkta niyang pinaalam sa ambassador ang posibleng banta sa embahada ngunit maging ito iniisip na baka nagkamali lang si Albright dahil may tiwala siya sa intelligence ng Regional Security Officer niya. Sa pamilihan habang nag-iikot ang dalawang Marines, biglang may dumukot sa Corporal at dinala siya sa isang lugar kung saan kagagawan pala ng Sergeant. Dahil sa ginawa nitong direktang paglapit sa ambassador na dapat ay dumaan muna sa kanya o kaya sa Regional Security Officer. Iniisip ng Sergeant ginagawa ito ni Albright para maging bayani at makilala para makakuha ng promosyon. Ipinaliwanag ng Corporal na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at ang sinumpaan nitong tungkulin upang mapigilan ang banta. Ngunit sa pag-aakalang gusto lang magpasikat ni Albright binigyan na ito ng sergeant ng transfer papers na kailangan niya pero hindi iyon ang habol ni Albright kundi ginagampanan niya lang ang tungkulin. Kinagabihan habang nagkakasiyahan ang lahat nilapitan si Albright ng digital security para kumustahin sa ginawa sa kanya. Maraming alam si Olivia sa tao na nakita nito na si Khalid al-Asiri na leader ng militanteng grupo konektado sa ISIS, at ang may kagagawan ng iba't ibang pag-atake na pumatay ng maraming sibilyan. Ang ipinagtataka lang ni Albright bakit walang naniniwala sa kanyang nakita. Sinabi ni Olivia na 2 linggo ang nakalipas na patay na ito sa isang drone strike. Lumipas ang mga araw, dumating si Kraus ang Regional Security Officer na may kasamang lokal. Si Albright ang nakabantay ng gate at dahil sa paghinala niya ayaw niya sana itong pagbuksan, pero napilitan din ito sa kabila ng paghihinala sa kasama nila. Pagdating ni Hansen sinabi niya ang nangyari, biglang may kung anong kaguluhan ang nangyayari sa labas.
Nang lapitan ng Royal Guard upang suriin, napansin ni Albright ang nakitang tao at binalak na balaan ang mga bantay, ngunit huli na ang lahat kung saan dumiretso ang isang van sa harapan ng embahada na sinusubukang pigilan ng mga guard. Buti na lang napatay nila ang nagmamaneho kaya sumabog ang van sa labas ng gate, pero lumabas si Khaled at ang mga kasama at sinimulan ang pamamaril. Naalarma ang mga Marines sa narinig na putukan sa labas at agad na naghanda. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa labas ng embahada sa pagitan ng mga Royal Guards at militanteng grupo. Tinamaan si Muhammad subalit sa dami ng kalaban na dumating na paatras na ito. Sa loob naghahanda na ang lahat para sirain ang posibleng mapakinabangan ng mga militante pag napasok sila. Sinama ng ambasador ang lalaking kasama ni Kraus na si Jamal para maghanap ng pagtataguan na ligtas na lugar. Napasok na ng mga militante ang harapan ng embahada. Sinubukan itong pigilan ng grupo ng Regional Security kasama si Albright, ngunit napatay ang lahat at ang iniligtas niyang kasamahang Marines binawian din ng buhay. Tuluyan ang napasok ng grupo ang loob ng embahada habang sa mga oras na iyon naghahanap ng mapagtatagwan ang ambasador. Mag-isa namang nakikipaglaban si Albright sa kanila at muntikan ng abutin, buti na lang dumating ang sergeant at ang team para iligtas siya na ngayon naniniwala na sa mga babala niya sa tangkang pag-atake. Ipinasunog ng ambasador ang lahat ng mahalagang impormasyon upang hindi mapakinabangan. Dumating doon ang iba pang Marines para iligtas sila at dinala sa safe room kung saan nakasalubong nila ang sergeant. Naniniwala na sila ngayon sa sinasabi ni Albright na buhay pa si Khaled. Samantala, ang Marines Special Force nalaman ang terrorist attack sa embahada. Wala ang captain para mamumuno sa operasyon dahil sa karamdaman, kaya ang major na ang nagboluntaryo na pangunahan ang rescue operation. Nakapasok na sa loob ng safe room ang team kasama ang diplomats. Doon nalaman na si Jamal ay kapatid ni Khaled at nagtatrabaho sa embahada bilang kanilang intelligence, kaya naroon si Khalid para patayin siya. Sa ngayon kumpirmado ng patungo ang Special Force sa embahada matapos makausap ni Gunny Sergeant. Nabalitaan din nilang humingi ng tulong si Mohammed na nakaligtas sa pag-atake. Sa ngayon ligtas na ang lahat sa loob ng safe room habang nag-aantay ng rescue. Ngunit hinahalughog ng militante ang buong gusali. May kailangan si Olivia at ang ambasador na makuha bago pa maunahan ng militante na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng buong organisasyon ni Khaled sa posibleng terrorist attack. Napagdesisyonan ng sergeant na kailangan nila itong makuha, pero sa mabilisang paraan. Handang makipagtulungan si Albright maging ang iba pa kasama si Olivia na nakakaalam sa kinaroroonan. Naghiwalay sa dalawang grupo ang mga ito upang suportahan sila mula sa itaas. Naghanda na rin ang team para sa pagtawid sa labas sa oras na malinis ng sergeant ang daraanan nila. Tamang-tama naman ang pagdating ni Muhammad na may kasamang backup. Nakaharap nila doon ang mga militante sa harap ng embahada na naririnig ni Khaled ang labanan sa labas, kaya agad itong pinalabas ang mga tauhan. Nang nalinis na ng sergeant ang daan, mabilis na nagtungo ang tatlo sa tinutuluyan ng ambasador na matagumpay nilang napasok, subalit ang mga dumating na backup na iipit sa matinding bakbakan sa militanteng grupo. Tumulong ang dalawang Marines mula sa rooftop, ngunit masyadong madami ang mga ito. Sa loob ng residence may nakaharap din sila Albright na militante. Nang makakuha ng pagkakataon doon na pinuntahan ni Olivia ang vault na kanilang pakay, ngunit hindi niya ito mabuksan. Patuloy na nakipagbuno ang dalawa hanggang sa mapatay ang mga militante, subalit napatay din si Muhammad ng pinuno ng grupo. Nang mapatay ang lahat ng Royal Guards, pinalabas na ng sergeant ang tatlo sa loob bago pa sila maubusan ng oras. Buti na lang nagawa ding mabuksan ni Olivia ang vault at nakuha ang pakay na bag. Ngunit paglabas may mga kalaban na nakaabang sa kanila. Sa tulong ng sergeant, isa-isa nitong napatumba ang mga militante para bigyan ang tatlo ng daan, subalit tinamaan si Gunny ng RPG sa itaas. Sa kabila nito nakatakas ang tatlo at ang kasamahan ng sergeant nakaligtas. Sa loob sinisisi ni Stamper kay Jamal ang pagkamatay ng mga kasama nito, pero pinigilan siya ng kasamahan dahil pare-pareho lang din silang naiipit sa sitwasyon. Ang ambasador humingi ng payo kay Albright sa dapat nilang gawin. Kumontra na naman si Stamper dahil baguhan lang ang corporal at wala pa itong alam. Ayon sa ambasador, si Albright lang ang tanging nakatunog sa paparating na pag-atake, kaya ibinigay niya sa corporal ang desisyon. Tumawag si Albright sa Special Force upang ipaalam ang kanilang sitwasyon, ngunit masyado pa itong malayo sa kanilang kinaroroonan at nanganganib na ang safe room mula sa pagsabog matapos pumasok roon ng usok. Samantala, ang bag na kanilang nakuha naglalaman pala ito ng limpak-limpak na pera.
nalaman ni Albright na gumagamit ang ambasador ng pera para patahimikin ang iba't ibang militante gamit ang panunuhol, pero ginagawa lang nila ito para sa kaayusan at mapigilan ang mga tangkang terrorist attack sa Estados Unidos. Sa safe room, hinikayat ni Albright na lumabas na doon para lumikas dahil hindi na nila kakayanin na pigilan ang mga militante. Hindi na naman sang-ayon si Stamper pero sa pakiusap ni Albright napapayag din ito na tumakas sa pagdaan sa likuran. Agad sinimulan nila ang plano kung saan balak kunin ng team ni Albright ang sasakyan ng mga kalaban, nagawa nilang mapatay ang lahat sa tulong na din ni Olivia na mayroon din palang kagalingan sa paghawak ng baril. Sa safe room dumating si Khaled pero wala na itong inabutan doon, palabas na ngayon ng Marines kasama ang ambassador na agad pinapigilan ng leader ng militanteng grupo. Patungo naman sila Albright sa likuran para sunduin ang mga kasama, subalit inabutan ng mga ito at dumating din sa labas ang mas marami pang kalaban. Nakasagupan nila ang mga ito sa matinding bakbakan pero sa pagtutulungan ng lahat nagawang makasakay isa-isa ang Marine sa truck pero tinamaan si Stamper bago pa makasunod. Agad na tumakas ang grupo at hindi na nahabol ng mga militante. Pagdating sa kanilang destinasyon kung saan sila pupuntahan ng rescue, nakaharap ulit nila doon ang miyembro ng militanteng grupo at nalaman ni Khalid ang kanilang kinaroroonan. Naghanap na ang mga ito na mapagtataguan matapos silang masundan na nagpunta sa isang kainan, doon na sila matinding napalaban kung saan wala na silang matatakasan pa kundi lumaban. Dahil dito tinamaan na ang kasama sa matinding bakbakan, biglang tumahimik ang kapaligiran na inakala nilang wala na ang mga kalaban, ngunit maya-maya pa dumating na naman ang mga ito na mas marami kaya nagtago na sila sa basement. Sumugod din doon ang militanteng grupo na pilit nilang pinipigilang makapasok, tinamaan na si Hansen kaya tumulong na si Jamal na pigilan ang kapatid kasama si Albright sa matinding labanan, hanggang sa napansin ng corporal ang tangke ng gas, ito ang pinunterya niya na ikinamatay ng leader ng terorista. Hindi rin nagtagal dumating ang Marine Special Force para tulungan sila, at sa wakas nakaligtas din ang lahat na hinangaan ng Major ang ipinakitang tapang at galing ng corporal. Sa huli, muling naibalik ang kaayusan sa embahada, si Albright na din ngayon ang pumalit sa napatay na sergeant at ang